Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naantala ang trabaho at serbisyo dahil sa naranasang global IT outage na dulot ng isang cybersecurity provider na gamit ng maraming kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo. Nag-shutdown ang karamihan sa mga computers kaya naging mano-mano ang transaksyon sa ilang bangko, ospital at iba pang establishmento. Kasama sa mga naapektuhan ng ilang kumpanya at airlines sa Pilipinas, may mga flights nang na-delay o di kaya'y nakansela dahil dito. Mula sa NAIA Terminal 3, nakatutok live si Gino Gaston. Gino. Mel, Atom, Emil, mga kanselado o di kaya'y delayed international at domestic flights at syempre yung mga nag-iinit ng ulo ng mga naabalang pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport ang ilan lamang sa naging epekto ng pandaigdigang IT outage. Dito nga sa Terminal 3, kitang-kita ang naipong tao sa check-in counters at ilan dyan nakausap natin at sinasabing kanselado ang kanilang mga flights pero wala pang linaw kung paano i-rebook o i-refund ang mga ticket. Marami rin dyan may mga flights ngayong alas 8 ng gabi pero sa sitwasyon ngayon tila hindi naaabot ang mga yon. Bukod sa Cebu Pacific at AirAsia, ilang bangko rin ang nagkumpirmang naapektuhan sila ng global IT outage. Apektado raw nito ang ilan sa kanilang mga serbisyo at mga transaksyon. Kanila raw minomonitor ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa kanilang mga service provider para maibalik ito sa normal. Ayon naman sa Department of Information and Communication Technology, kanilang mahigpit na minomonitor ang IT outage. Dinulot daw ito ng faulty update ng isang cybersecurity provider. Ang outage na ito ay nakakaapekto sa maraming kumpanya sa buong mundo, kabilang ang Pilipinas. Tiniyak nilang hindi naman ginagamit ng DICT ang kaparehong cybersecurity service, kaya wala raw naapektuhan sa sistema ng DICT. Patuloy daw nilang inaalam kung gaano kalawak ang epekto ng outage na ito. Emil, hindi lamang sa Metro Manila nararamdaman ang epekto ng nasabing outage, kundi maging sa ibang paliparan, hindi lamang dito sa bansa, kundi maging sa ibayong dagat. Emil. Maraming salamat, Gino Gaston. Ang tinitignang ugat ng problema sa computer systems ng mga airline, bangko at negosyo sa iba't ibang panig ng mundo, ang problema sa produkto ng isang global cybersecurity firm. Ang naging epekto ng global IT outage sa iba pang bahagi ng mundo sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Unang iniulat ang issue sa Australia nang makaranas ng outage ang media, mga bangko at telecom companies. May mga nagsara ring supermarket at stores doon dahil ang mga gamit nilang computer nagpakita na ng tinaguriang blue screen of death. Ito yung lumalabas sa mga computer screen na gumagamit ng Windows operating system kapag may error sa sistema. Apektado rin ng airport sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa Amerika, may kanseladong flight sa iba't ibang state dahil sa shutdown ng lahat ng computer systems tulad sa Hong Kong. Nagma-manual check-in na sila pero hindi raw apektado ang flight operations. Ganito rin sa ibang airport sa Asia, Europe at Africa. Sa United Kingdom, nagkaroon din daw ng problema ang mga booking system na gamit ng mga doktor. Batay sa alert na sinendang CrowdStrike sa kanilang mga kliyente, may issue sa kanilang Falcon sensor na nagdulot sa Windows na mag-crash na nauwi sa blue screen of death. Batay sa ulat ng Reuters, hindi dapat maapektuhan ng insidente ang home computers. Ayon sa gobyerno ng Australia, posibleng may kinalaman ito sa issue sa global cybersecurity firm na CrowdStrike na ginagamit ng maraming negosyo sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa security ng mga Windows computer at server. Sabi ng Microsoft sa isang pahayag, mas umaayos na ang kanilang services habang patuloy silang nagpapatupad ng mitigating actions. Sabi ng National Cybersecurity Coordinator ng Australia, walang indikasyong cybersecurity incident ang global outage. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.